I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Ayan guys, gusto nyo ng good news? Ay, siyempre, sa Marcos administration na lang tayo focus guys. Oh, nakikita ko. Ay! Yan po si Pangulong Marcos Jr. kasama si Senator Loren Legarda. Alam niyo kung saan yan? Siyempre, sa Antique, Iloilo. Ayan na, siyempre, maayong adlaw sa inyo nga tanan, mga Ilonggo dyan. O, diba guys? O, nakikita nyo yan? O, daming inggit na naman. Alam mo naman si Pangulong Marcos Jr. guys focus sa mga magsasaka. Ha? Oh. Ayan. Ha. Tulong pa more. Shout out sa mga dilis. Siyempre nakakatanggap din sila guys. Oh, 'di ba? Ayan yung mga yung mga Western Visayas ay namamahagi din po sa pamamagitan ng ating Pangulo ng Power Sprayers sa Lakayon Farmers Association ng Liganes, Iloilo. Nagkakalaga po ito ng 550,000 pesos. Wow. Bibigay ng mga makinarya, ayan, mga binhi, fertilizer, ay ang dami. Mga tracer, mga pangkabuhayan, lalo na po yung mga seedlings ng mga nyug. Ay, magaganda yan guys yung mga seed, yung nyug na yan, mula yung sa Philippine Coconut Authority, namamahagi po tayo ng 22,000 pieces of coconut seed nuts na may kabuuang halaga na 1,078,000 pesos. Wow, maganda yan guys. Yung coconut seedlings na yan, no, napakaganda yan. Pero ako gusto ko yung yung pandak na coconut para madali kong abutin. What anyway guys, ayan, kudos kay Pangulong Marcos Jr. sa Marcos administration. Mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mamamahagi po tayo ng fishery production inputs na mayroong 37 sets na post-harvest kits na may kabuuang halaga na 179 pesos at 4 na units na 22-footer fiber reinforced plastic boats na may kabuuang halaga na 240,000 pesos. Oh, narinig nyo yun? PBBM lang sa kalam sabi ko sa inyo Siyempre guys, nandiyan si Secretary DA ni Secretary Lauren. Oh, 'di ba? Mayroon kayong ganyan. Wali. Hindi po na gumahagi ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung mga weighing scales at mga coolers na kailangan din po ng ating mga mangingisda. Oh, PBBM lang sa kalam. Pag-inggit, pikit. Siyempre, ayan, maayong adlaw sa mga taga Iloilo, mga inday, mga dudong. Sabi ko naman sa inyo, si Senator Loren Legarda. Nako, nakakatuwa guys Ako man, hindi naman ako taga dyan, pero natutuwa ako sa aking mga kababayan. Nakakatanggap sila ng tulong galing sa pamahalaan yan. Mga bangka, wow! Sa mga mangingisda. Siyempre may kalakip na ayuda yan guys, tulong para sa kanila dahil sa apekto ng El Nino, 'di ba? Oh, 'di ba, social? Mahal na Pangulo. Kaya guys, no, sa ating mga kababayan, huwag kayong mainip. Iikot ang ating mahal na Pangulo, bes, Luzon, Visayas at Mindanao yan, kahintayin nyo. Itong guys, itong pagpunta ni Pangulong Marcos dyan sa Iloilo, sa Antique. Nako, susunod ang bagong Pilipinas mga kababayan. Ni Speaker Martin Romualdez at ang Love for All ni First Lady Lisa Marcos. Sanib puwersa lahat mga yan. O diba guys, sa mga Iloilo, mga kababayan landslide si Pangulong Marcos dyan. So yun guys binabalik niya lang yung mga pangako niya nung last campaign na talagang ibalik niya sa pamamagitan ng tulong ng kanilang pangangailangan. Sa mga magsasaka, fisherfolk, lahat-lahat, congratulations. Siyempre, milyones ang ibibigay niyan mga bes. Sa ating mga ahensya ng mga gobyerno, talaga naman todo puwersa sanib, no, sa tulong. Naku, wala talagang humpay ang tulong ni Pangulong Marcos sa lahat ng
region, mga beswa. So yun guys, pakinggan natin ang kanyang speech, no? At syempre nandiyan si secretary ng DSWD, mga sekretary niya kasama niya kaya. O, 'di ba? Shout out again sa mga Pilipino sa buong daigdig. Ganyan. Maayong udto sa inyong tanan, mga langga. Wow. Shout out sa inyo guys, sa mga nanonood. Don't forget to like, hit the button bell guys, para lagi kayo may update sa aking mga upload videos. Gusto niyo mga good news? Ay nako, dito lang sa channel ko, mga beswa. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, ang Antique ay tunay na isang pinahahalagaan at minamahal na lalawigan. Sa ating kasaysayan, hindi pa tayo nakaranas ng 3 sunod-sunod na pagbisita na isang Pangulo ng Pilipinas. Yun oh. Wow. Rinig niyo yun? Haha. BBM lang malakas eh. Kaya, ang araw na ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Antique. Yes. Sa ating Pangulo na imbag nga Malem Momet, magandang hapon po, Mr. President. Ang cute ng smile mo. Naks naman. Siyempre gwapo yan eh. Kagalang-galang na Ferdinand Marcos Jr. Wow. Kaming mga Antiqueño ay nagpapahayag ng aming taus-pusong pasasalamat para sa inyong walang humpay na suporta. Yes. Agyaman Act, Mr. President. Ang El Nino ay nagdulot ng matinding pinsala sa ating sektor ng agrikultura at pangisdaan. Wow. Sa makasaysayang okasyong ito, ang inyong pagdating ay nagdudulot ng malaking tulong sa 10,000 magsasaka at mangingisda Naku, dami na yan. naririto ngayon sa Binirayan. Palakpak! Naku, dami yan ah. Sa tulong ninyo at ng ating mga pambansa at regional na ahensya, sama-sama kaming babangon sa paghihirap na dulot ng El Nino. Ngunit, bukod po sa 10,000 katao na naririto ngayon, Ginoong Pangulo, ang inyong mga inisyatiba ay nagkaroon ng positibong epekto sa lahat ng 650 Antiqueños. Wow. Sapagkat matapos ang higit kumulang 2 taon at sa wakas natapos din ang Paliwan Bridge, nagbukas na rin ang Legta Housing sa bayan ng Lawaan na higit 10 taon na binbin. Oh, narinig nyo yon? Sino may sabi na walang project ang Pangulo? Galing po Ay, sa sus. 750 dwellers. Maraming salamat daw po at may sariling bahay na sila. Oh, narinig nyo yon? Dalanin po ninyo ang mobile clinic or ang tawag ninyo ay hospital on wheels. Halin sa Antiqueño, galing sa Antiqueño, salamat po sa inyong dala ngayong araw. Ang mga Narinig nyo yon? Sinong sabing walang project ang mga ang Pangulo? proyekto na ito, ipinangako ninyo noong panahon ng Bagyong Paeng. Oh, pakinggan At nyo yan. malinaw naming nakikita at ginagamit ngayon. Wow. Maraming salamat sa inyo, mahal naming Pangulo. Wow, now ko Ang lang inyong knows yan, pagsuporta sa aming lalawigan ay nagdulot ng malaking pag-unlad sa aming mga sektor at kami ay labis pinalad na magiging benepisyo ng inyong maraming pangunahing programa tulad ng AKAP, Wow. AIX, TUPAD, at marami pang mga programa halin sa ibang ahensya. Oh, pag-inggit, Sa pikit. ilalim ng inyong pamumuno, sana ay magpatuloy pa ang mga proyektong ito Yes. o kaya ay muling maisama ang Antique sa inyong mga hinaharap na plano. Wow. Tulad po ng Panay Railway Project na iyong naaprubahan, umaasa kami na maisama rin ang Antique bilang ito ay parte din ng Panay Region. Yeah. Oh, narinig nyo yon? Sinong sabing walang project ang Pangulo? Itapal nyo sa mukha nyo Gayon yan. din po ang pagdevelop ng aming
San Jose Seaport Wow. upang magdaong ng malalaking barko, pampasahero at mga barge. Palakpakan naman kayo Pero dyan, guys. sa loob ng mga dekada, kadalasang nahuhuli kami sa mga pangunahing pambansang programa. Wow. Pero sa mga nakaraang taon, naranasan ng Antique ang mabilis na pag-unlad at nagkaroon ng pagkakataon para sa progreso. Wow. Salamat din po kay spokesperson Martin Romualdez na dala niyang tulong na ayuda para sa kapos na kita. Wow. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos, sa kasalukuyang administrasyon, mataas ang aming pag-asa na ang Antique ay hindi na mahuhuli sa ibang mga lalawigan sa bansa. Yes. Kailangan talagang support ng gobyerno sa bawat region. Sa muli po, lubos ang pasasalamat ng aming munting probinsya sa ating Pangulo. Sa ngalan ng bawat Antiqueño, maraming salamat Pangulong Marcos. Mabuhay po kayo. Sa Maynila po, mabuhay. Pero dito po sa Antique, ang tawag namin dyan ay Kruhay! Salamat. Salamat po, Governor Cadiao. Sinasabi na walang project ang Pangulo, mag-research kayo, sabi ko sa inyo, para kayo na mismong magtuktuklas. Yung mga nagko-comment-comment dyan, na walang project daw ang Pangulo, itapal mo yan sa mukha mo. Yun, narinig mo yung sinabi ni Madam? Ha, kayo, kung makapaghusga kayo, mag-research kayo, mga tamad mag-research. Oh, si PBBM lang talaga ang makapagbabago ng Pilipinas, sa totoo lang. I really wish ma-extend siya. Well, congratulations sa mga taga Iloilo, Antique. Oh, yung tulay sa Panay. Project yarn. So yun guys, pakinggan natin uli. Ito po ay patunay lamang na hindi taga nakakalimutan ang mga Antiqueño. Yeah. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat rin po, Mr. President, sa inyong dedikasyon na tumulong at mabago ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan nitong presidential assistance to farmers, fisher folks families. Yes. At ako po yung nagbabati rin po sa ating pong only Antiqueña Senadora, ang ating pong palangga, Inday Loren Legarda. Sa panahon po ng El Nino, global inflation at ngayong tag-ulan, maraming Pilipino ang dumaranas ng kahirapan at kawalan ng sapat na kita upang tugunan ang pangailangan ng pamilya. Pinakaapektado rito ang mga masigasig nating mga magsasaka at mangingisda. Nahihirapan man pero nagpapatuloy pa rin para sa kanilang pangarap. Sa ilalim ng ating pong pamumuno ng ating pong presidente at sa suporta ng ating pong Antiqueña Senadora, mabilis at marami pong naiabot na tulong sa ating mga kasamanuwa nung dumating ang masakuna tulad ng Bagyong Paeng at ang matinding epekto ng ASF at ng El Nino sa mga kabuhayan ng ating pong mga Antiqueño. Sa pamamagitan ng DSWD, bumabaha ang pondo ng AIX, ng AKAP at ng Sustainable Livelihood Program. Oh, narinig niyo yun? Narinig nyo? Ha. Libo-libo rin pong mga scholar na natulungan ng CHED Tulong Dunong Program. Wow. Agaran na trabaho dahil pa sa dole pangkabuhayan at dole tupad cash for work. Oh my God. At ang libreng gamutan sa ilalim po ng DOH MAIP. Wow. Tayo din ay namahagi ng livestock sa mga farmers at pangkabuhayan sa higit na 30 irrigators association sa ating pong probinsya. Ang galing. Atin din pong narinig nyo yun? Atin din pong natugunan ang hiling ng aton mga fisher folks sa ilalim ng pondo ng BFAR. Mga kasimanwa, makakaasa kamo na magpapatuloy ang buhos ng bulig sa ating probinsya. Ang serbisyo ng gobyerno ay diretso sa mga tao. Wala tayong iiwanang kasimanwa na hindi natin mabuligan. Natandaan ko rin po, Mr. President, ang una po nating pagbisita sa ating probinsya noong 2022
nung nakita niyo po ang pagsira ng Paliwan Bridge dahil po sa Bagyong Paeng. Salamat, Mr. President, at salamat rin po sa ating pong na mahal na Senadora sa pagbibigay ng pondo po, ng additional funding, supplemental pondo para po sa ating pong pagdagdag ng lagay po ng paggagawa ng ating Paliwan Bridge. Sa ngayong araw na to, 2 tulay na po ang matatayo. Yung old structure po ay natapos na nung huling buwan, at sa susunod po na mga buwan, yung pangalawang bagong tulay po ay matatayo na. Kaya po magiging 2 na po ang tulay sa Paliwan Bridge. Oh, narinig nyo yon? Sinong sabing walang project ang Pangulo? Itapal nyo yan sa mukha nyo, ha? Mga anti-Marcos. Inyong pagsisikap, Mr. President, upang matapos ang proyektong ito at bago panahon ng tag-ulan, malaking bagay ang tulay na ito para sa ating mga kasamanwa. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo, Mr. President. Sa pamamagitan ng inyong tulong at malasakit, siguradong patuloy ang pag-unlad ng pamumuhay ng ating mga kasamanwa. Sa liwat, duruduruging salamat at muli mabuhay kayo, Mr. President. Kruhay Antique. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa inyong pagrating at pagbigay ng bulig para sa tanan sa ating minamahal na Antique. Duro gid nga salamat, President Bongbong Marcos. Agyamanak, una sa Antikenyo, sa Kinaraya, mayad nga hapon, kaninyong tanan, ang aking ina ay Antikenya, ang aking nanay ay Ilocana, galing sa Paway. Kaya buwabati ng muli na imbag nga malemba, Mr. President, agyamanak, salamat, at mahal na mahal ko rin ang mga Ilocano, gaya ng Antikenyo po. Mr. President, ito konting baliktanaw ng 2022 at alam po, pati ng inyong Office of President Staff, gaya ni Honey Rose at ni Tala, ang pag-iikot ko sa mga barangay sa liblib where the mountains meet the sea ang tinawag, para po kampanyahin kayo dito sa Antique at sa Panay. At Mr. President, masasabi ko po sa lahat po na nandito ngayon, na nakikinig at kasama natin, na halal na opisyales, hindi po kami nagkamali dahil sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasimanwa nating Antikenyo at sa mga taga-Panay. Maraming salamat, Mr. President. Under ng unity yan si Senator Loren. Sulit ang aming pawis para kumbinsihin na si President Bongbong Marcos ay mahusay at mabuti para sa Antikenyo. Yes. Alam yan ni Junjun Pacificador. Mr. President, salamat sa pagdala sa ating mga kabinete led by SAP. Salamat, Anton, sa inyong pagpunta. Salamat din, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Totoo po, nagbabaha palagi ang Antique. Nagbabaha sa AX na dinadala po ng national government. Yes. Hanggang sa kalibliban, hanggang sa mga bundok na barangay, hanggang sa coastal areas, Narinig for the yun? farmers, fisher folks, and all the vulnerable communities. Wow. Salamat din sa ating bagong sekretaryo na magaling sa agrikultura. Salamat, Secretary Tiu Laurel, Yes. sa pagbibigay ng Magaling talaga pansin yun. sa ating farmers and fisher folks. Wow. Alam po ni Gov. Cadiao, nung ako'y congresswoman, libo-libo ang aking binigyan ng BFAR boats. Siguro, kaya yan ni Sec. Laurel, pag-utusan ni Presidente na yung 2,000 gawin 5,000 na fiberglass boats. Yeah. Ang dami, guys. Alam din ninyong lahat ang aking pagbigay ng kalabaw, ng manok, ng baboy, at lahat pa sa ating mga nangangailangan. Sigurado ako, mas marami pang mabibigay si Secretary Laurel. Mr. President, binubuhay din po namin ang industriya ng Muscovado Sugar na tulungan po natin sa pamamagitan ng Dole Kabuhayan. Bagamat wala dito si Sec. Laguesma, lagana po ang tulong ng Dole Tupad
Dole Kabuhayan, DSWD Sustainable Livelihood Program ni SecRex, pati na po ang DOST CEST program at TESDA at marami pang iba. Salamat sa patuloy na suporta at higit pa ng inyong administrasyon. Under your watch, Mr. President, with me in the Senate as a Senator of Panay and with the local governments of Antique and of course my brother in Congress, we bring the national government closer to our people hanggang pinaka-tuktok na barangay sa Maadjos hanggang sa coastal barangay so that the national government, just like you do in your beloved home province of Ilocos, we do it here in Antique to bring government closest to the poorest Filipinos. With that, Mr. President, gusto ko rin balitaan na sa pagpasa ng ating Salt Industry Act ay binubuhay natin ang asinan dito sa Antique. Diyan sa marami talaga. I can go on and on, pero nakalimutan ko, hindi pala ako yung guest speaker. Kaya, pasensya na po, ay iiklaan ko na ang aking pagbate. May na-miss ba ako na, of course, Sec Abalos, of course, binanggit ko ni Sec Abalos, and of course, ating mga congressman, ating mga gobernador sa buong Panay, hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat po. So, Mr. President, we're happy to have you here. We know it's not going to be the last time. Alam nyo, inuna niya ang Antique. Pupunta pa siya ng iba't ibang mga lugar sa Kabisayaan. And the President was so kind enough to ask me to join him on the flight. And when he saw the airport, ayoko na pangunahan si Presidente. Sabi niya, "Uy, Loren, ganda ng airport nyo." Sabi ko, Mr. President, 2018 po yan, multi-year na pinupondohan po natin as a Senate amendment. Sana po maudyukan natin DOTR para sa next landing po nyo sa bagong airport, Mr. President. Yay! Tapos sinabi ko kay Mr. President, next time po ang meeting natin sa Convention Center na dinesign ng national artist. Sabi niya ba, may manyosa kayo ha? Oo, sana sa next matapos na rin yung ating Antique Convention Center at marami pang iba. Along with my brother, Congressman A.A. Legarda and all the elected national and local officials, we will bring national government help closer to every Antiqueño family and all the needy families here in Panay Island. Once again, thank you very much to my dear Kasimanwas. Durugid nga salamat, palangga ko kamo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Andito po, kasama po natin at nagsalita na yata sila kanina ang ating mga cabinet secretary na kasama natin dahil po ang aming ginagawa, ang aming approach na tawagin ay ang all of government, whole of government approach. Ibig sabihin, kapag may programang kagaya nito at tayo ay pinapakalat natin sa buong Pilipinas, hindi po naman kaya, lalo na itong ganitong klase, use this as an example, hindi po naman kaya ng Department of Agriculture lamang. Kaya pinagsama-sama po namin lahat ng mga departamento na kailangan na tumulong upang maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya nandito po sa DA, sa Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, ang ating tiga-ugnay sa gitna ng national government at saka sa local government. Dahil po, kahit na napakaganda ng plano namin, kahit napakaganda ng mga programang iniisip namin, kung hindi po maganda ang ugnayan at kooperasyon ng national government at saka ng local government, hindi po aabot sa taong bayan. Kaya napakahalaga ang coordination ng national government at ng local government. Ito po, ang namamahala po dyan, ang ating kalihim ng DILG Secretary Benher Abalos. At siyempre, siguro pagka nakikita nyo po, pagka nangangailangan ng tulong ang ating mga kababayan, hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa pagka inabutan tayo ng kalamidad,
Kung hindi pati na, kagaya nito, na may dumadaan sa hirap ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda, ay nandyan pa rin ang pamahalaan upang tumulong. Para naman ay makabawi naman ang ating mga masisipag na mga mangingisda at magsasaka kahit na nasira ang kanilang hanapbuhay dahil nga sa pagdating ng El Nino at pagtagtuyot. Kaya po, ang gumagawa po niyan at siyang nagdadala ng tulong na ibinibigay ng national government ang ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po ang ating mga opisyal, ang the Antique Lone District Representative Antonio Legarda. Andito rin po ang iba't ibang mga membro ng House of Representatives, Antique Provincial Governor, Governor Rodora Cadiao, Aklan Provincial Governor Jose Enriquez Miraflores, at ang Capiz Provincial Governor Fredemil Castro. Ang Guimaras Provincial Governor nandito rin, Governor Joaquin Carlos Raban Nava. Lahat yan guys makakatanggap ng milyones, kaya nandyan sila. Buong ano Iloilo yan? Provincial Governor Buong Iloilo yan guys ha. Arthur Defensor Jr. at ang ating mga kasamahan niya na nandito rin ngayon. Ang ating mga kasama sa pamahalaan, lahat, ang pinakamahalaga na nandito ngayon at kasama natin ngayon ay kayong mga beneficiary para dito sa tulong na dala ng national government. Ladies and gentlemen, mayad nga hapon, Antique. Wow. Galing maggano Ilonggo. Pangulo Malugod kong binabati ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, at ang inyong mga pamilya na nagpaunlak sa aking paanyaya. Sa aking pagkakaalala, hindi ito ang unang kong pagsasama sapagkat nakapagpabahagi na tayo ng tulong noong 2022. Nabanggit na ito. Matapos na dumaan ang bagyong Paeng. Noong panahon naman na yon, nilibot namin ang Antique upang malaman ang lawak ng pinsala na kalamidad at upang mabigyan ng tulong pinansyal at livelihood grant ang mga kababayan nating nangangailangan. Wala pang isang taon matapos na nasabing programa, bumisita naman ulit ako upang magpakaloob ng mahigit 1,000 sako ng bigas, magbigay ng scholarship grant at mamahagi ng iba pang mga ayuda sa ating mga mamamayan. Sa taon namang ito, masaya kong ibinabalita na tuluyan na ating inaayos at binuksan ang tulay na nasira ng bagyong Paeng, ang Paliwan Bridge, na yung luma ay nasira, naglalagay po tayo ng bago. Ito ay dudugtong sa mga bayan ng Lauan at Bugasong. Kaugnay nito, nasa halos 80% ang natapos sa ating ipinapatayong Panay East-West Lateral Road na nakakahalaga ng humigit kumulang 9 bilyong piso. Kasabay nito, ang pagsasakatuparan ng Antique Airport Development Project na magbibigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero at mas malaking eroplano. Alam niyo po, nung naglanding kami, nabanggit ko kay Senadora. At sabi ko, napakaganda na pala nung airport ninyo. Kaya ito ay malaking bagay. Kaya congratulations, Senator. Alam ko, pinaghirapan mo yung airport at dinahandahan mo yan. Sa wakas, makikita na natin. Kaya huwag mo sanang nakalimutan na makapag-landing naman kami dyan pag inauguration ng bagong airport ninyo. Sa susunod na buwan, sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building. Ngunit hindi rito natatapos ang pagpapakita namin ng suporta, malasakit at pagmamahal sa Antique. Batid namin na kailangan ninyo ng sandigan at kaagapay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng El Nino. Kaya naman, narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antiqueño na nakikiisa sa ating ngayon.
Sa katunayan, nasimulan na natin kanina ang pagbabahagi ng mga makabagong makinarya at kagamitan sa pagsasaka sa ating mga benepisyaryo. Sa pangunguna ng DA, ng Department of Agriculture, makakapagbigay po tayo ng 33 sako ng binhi at halos 100 biofertilizer ng Anghamtik Multipurpose Cooperative. Kasabay nito, ang pagbabahagi ng 100 pangsako ng hybrid seed at mahigit 5,000 biofertilizer pack sa ating mga magsasaka. Mas lalong gaganda ang ani dahil po ang Antique pala ang record holder sa region sa pinakamataas ang produksyon ng bigas. Ang national average po mga 4.2 tons per hectare. Dito umaabot po ng 6 tons. Meron binabalita sa akin, 11 tons daw. May mga ibang lugar, hanggang 10, 11 tons ay nagagawa nila. Kaya pagpatuloy natin ito para sana naman ay lahat, ganyan din ang masasabi na napakalaki ang ngani at napakaganda ang kita. Sa ilalim naman ng mga high value crops development program, magbibigay din po kami sa inyo ng 7 power sprayer at isang multi-cultivator, yung isang malaking makina doon na nasa labas. Sa parte naman ng PhilMec, nakapaghanda rin kami ng 4 na 4-wheel tractor, 2 rice combine harvester at 2 floating tiller. Ito po ay para ulit, mas mabilis ang pag-ani, mas mabilis ang pagsaka, mas mura ang magiging cost natin para mas maganda ang kita ng ating mga nagsasaka. Hindi rin naman nagpapahuli ang Philippine Coconut Authority at nagdala ng 50 seed nuts kasama ang TESDA na magsasagawa naman ng pagsasanay upang mapalawak ang inyong kaalaman at ang inyong kakayahan. Sa tulong naman ng BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makatanggap ang ating mga magsasaka ng 37 set na post-harvest kit at 4 na unit na fiber-reinforced na bangka, na plastic boat. Pero yung boat, yung bangka na binibigay naman natin ngayon, nagbago na ang disenyo, lumaki na, at kayo ang nag-design sa atin. Tinuruan lang namin yung mga iba kung paano gagawin, ngunit yung design ng bangka, kung ano yung gusto mo, yung iniisip at pinaka-gusto ng ating mga mangingisda. At magbibigay naman ang aking tanggapan, Office of the President, ng tigsa 10,000 na piso sa ilang piling benepisyaryo mula dito sa Antique, sa Iloilo, sa Guimaras, Capiz at Aklan. Mag-aabot din kami ng karagdagang cash assistance na nakakahalaga ng 50 milyon piso para sa provincial government ng Antique. Makakatanggap din ang tinatayang nasa 10,000 benepisyaryo ng tigsa 10,000 piso na hinanda naman ng DSWD. Kasama din po ang ating mga congressman at mula sa Office of the Speaker, Speaker Martin Romualdez, nakapag-uwi ng tigli 5 kilong bigas ang bawat isang narito ngayon. Bagamat ay malayo na rin ang inabot natin mula nung naumpisa natin ang natahakin na ang daan tungo sa bagong Pilipinas, marami pa tayong sektor na dapat pagtuunan ng pansin at kailangan pang alalayan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas. Sa pakikipagsapalaran natin ito, umaasa ako na makikiisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa Antique. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda
ng Antique ang ating mapapayabong. Kung hindi, pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinaing at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama rin para sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayong manindigan sa ating mga mithiin at magkaisa po tayo na walang alinlangan tungo sa mas maunlad, matiwasay at matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Antique, mabuhay po kayong lahat. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Antique na sina. Oh, narinig nyo yung speech ng Pangulo? Haha. Sino nagsabi na walang nagawa ang Pangulo? Nako, talaga naman kayo, oo. Tulad ng sinabi ko ha, mag-research kayo para kayo na mismo ang makatuklas sa mga magagandang programa at mga nagawa niya at mga proyekto niya. Hindi nyo alam? Sa bawat pagpunta niya sa mga regions, binabanggit niya yung mga proyekto niya. Hindi ba sapat yun na narinig nyo ang katotohanan? Kayo talaga. Yung nagko-comment sa akin dyan, sa comment section ko, hinahamon ako, ilabas ko daw yung gawain yung mga nagawa ni Pangulong Marcos Jr. Hoy, excuse me sa'yo, no? May hiya naman ka. Mag-research ka, or pakinggan mo yung mga speech ni Pangulong Marcos Jr. para may alam ka din, di ba? Kaya yan, tulong sa ating mga magsasaka, sa mga fisherfolk, dahil sa apektado ng El Nino. Malaking bagay na yan. O yan, no? 50 million, no? Provincial ng Government of Antique. Ang laki. Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Iloilo. Carles, Talingting Seaweed Growers and Fisherfolk Association, represented by Mary Ann Domingo. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Arthur R. Defensor Jr. upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 50 million pesos para sa probinsya ng Iloilo. Wow. O gaya, ebidensya po yan. Fair. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Iloilo. Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Guimaras na sina. Yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr. guys, tingnan nyo. Lahat po fair. Ha? Walang labis, walang kulang. Pantay-pantay lang yung pagtingin niya. Region 2, 3, 4, hanggang 13. Lahat yan pare-pareho. Kasi siyempre, pag isang regions lang ang bibigyan niya, siyempre, maiinggit yung ibang region, di ba? Sasabihin nila, si Pangulong Marcos Jr., mas paborito niya yung Region 3, Region 4. Pero si Pangulong Marcos Jr., guys, hindi ganun. Lahat. Lahat ng region, mayroon talagang kaukulang tulong galing sa pamahalaan. Kasi ang bawat region talaga, no, kailangan talaga ang tulong ng pamahalaan. Kasi wala silang ding mga budget na malaki di ba? Katulad niyan, si Pangulong Marcos Jr. Todo suporta sa mga bawat region. Ano bang region ng Iloilo, guys? Nakalimutan ko. Christine Ganancial. So, shout out guys sa mga taga Iloilo. Ayan, congratulations sa inyo mga langga. Raman A. Nava upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 28,410,000 pesos para sa probinsya ng Guimaras. Wow, laki. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government ng Guimaras. Masarap mangga dyan, guys. Matamis.
Ngayon ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Capiz na sina Partero Melvin Coquin, at Rojas City Merlinda Magaspar. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Fredinil H. Castro upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 50 million pesos para sa probinsya ng Capiz. Wow! Naku, laki yan guys, oh. Government. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa provincial government ng Capiz. Farmers at fisherfolk natatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Aklan na sina Edan de los Reyes, Jonel Ambrosio, at Ronel Solita. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Jose Enrique M. Miraflores upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya na nagkakahalaga ng 50 million pesos para sa probinsya ng Aklan. Wow! See guys? Buong Iloilo yan, day! Buong Iloilo, entire Iloilo nakatanggap ng congratulations po sa provincial government ng Aklan at muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo. So yun mga kababayan, dyan po nagtatapos. Ano pong masasabi nyo? Ako walang masasabi, masaya. Congratulations sa mga taga Iloilo, entire Iloilo yan. Di ba? Si Pangulong Marcos lang Jr. ang nakagawa niyan. Wala nang iba. Ika nga, the best among the rest na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. See? Mahal niya ang buong Pilipinas. Nakatutok sa mga magsasaka, fisherfolk. Di ba, guys? Sa lahat ng mga local government, sana po patuloy ang inyong suporta sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo kayang tibagin yan, mga kababayan. See you again guys on my next upload video. Siyempre, shoutout sa mga dilis nakatanggap din. Okay? See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babos. God bless Philippines.